Eto na nga. Oo, mga kababayan, Pulong Duterte. Nako, pagkatapos kay Pulong, pagkatapos kay Digong, si Sara. Pagkatapos kay Sara, si Pulong. Ano na naman yan kay Pulong, Ken? Ito mga kababayan, according sa Abante, no, post ng Abante News. Si Pulong po yan na nakasakay ng helikopter. Ano ang sabi? Ang sabi ni Pulong, mga kababayan, huwag niyong gamitin ang Davao at ang pamilya ko para lang ma-divert. Ma-divert ang issue at malihis ang tunay na korupsyon. Huwag daw gamitin ang pangalan ng pamilya niya. Huwag daw gamitin ang Davao para daw malihis o ma-divert ang usapin sa korupsyon. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong reaksyonan. According po doon sa Kongreso, sa Senado, hearing-hearing, itong mga kontraktor, La Diskaya, iba pa, wala naman po akong narinig doon na iniimbestigahan ang Davao. At wala din po akong narinig doon na nadawit si Pulong. Wala naman binigkas ang Diskaya. Ngayon mga kababayan, pero narinig ko kanina, ang mga Diskaya, handa daw nilang pangalanan kung sino daw yung mga personalidad na tumanggap at na humingi sa kanila nung panahon ni Digong. Pero mga kababayan, hindi pa man pinangalanan ni Diskaya. Kung sino sa panahon ng administrasyon ni Digong ang nakatanggap ng kickback, ng hingi sa kanila, ng urakot kasabwat nila, si Pulong nagsasalita na. Guilty na ang lolo nyo. Guilty na si Pulong, mga kababayan. Nagulat nga ako Hindi pa naman binigkas ni Sara Diskaya kung kasali ba si Pulong doon sa kanilang sinabi. Wala naman akong narinig na may binigkas Pulong Duterte doon. Pero ngayon mga kababayan, si Pulong umaaray na. Advance. Bakit? Kasi alam niya na dyan napupunta Yan, kay Bongo pa lang si LTG Si LTG Builders pa lang, nung panahon ni Digong, tumanggap na si Bongo ng halagang 6 billion. Kulang-kulang 6 billion according kay Senator Antonio Trillanes. Nako po. Siyempre si LTG pa lang yun, 6 billion na. Ang magiging kaso daw doon ay plunder. Ngayong 2025, mga kababayan, mula 2022 hanggang 2025, lumabas na naman ang stepbrother ni Bongo, tumanggap din ng 326 million project mula sa DPWH. Ang Alfrego Builders. Ano bang ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesoro, Teroso ba? Or Tesoro Go. Kaya CLTG Builders. Ito Christopher Lawrence Tesoro o Teroso ba? Tesoro Go. So ngayon, sa madaling salita, mga kababayan, pangalan ni Bongo yun. Ngayon, sabi ni Bongo, wala daw siya kinalaman dyan. Pero, according sa research at sa balita, tumanggap po ng mahigit 6 billion ang kanyang tatay na pagmamayari ang CLTG Builders. Pangalawa, ang kanyang stepbrother na si, naiwan ko ang pangalan nun, basta ang pangalan ng kanilang construction firm ay Alfrego. So ngayon mga kababayan, ano nga ba ang magiging kaso ni Bongo dyan? Plunder. Bakit? Ayon po sa saligang batas at sa Philippine Constitution, mga kababayan, na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, may katungkulan sa gobyerno, bawal ka pong humawak ng proyekto mula sa gobyerno kasi conflict of interest po yan at nakasaad po sa batas na maaaring makasuhan po kayo. Wala pong piyansa yon. Pag nanakaw po ang tawag doon, plunder po yun. So ngayon mga kababayan, ito na. Kasi nagbanta na kasi si Diskaya ngayon mga kababayan na papangalanan na daw nila kung sino ang mga tumatanggap sa panahon ni Duterte. Nako po. Kaya nagulat ako mga kababayan, sabi ni Pulong, ito na. Umaaray na agad. Hindi pa nga binigkas yung pangalan. Hindi pa nga nag-imbestiga dyan sa flood control na yan. Sinabi niya, wag daw gamitin ang Davao. Wag daw gamitin ang pamilya niya para ilihis ang usapan.
Wala namang ginamit Duterte doon. Wala ding sinabing imbestigahan ang Davao. Pero bakit nauna ka nang umiyak? Bakit guilty ka na? Bukod yan, ito, may video pa yan mga kababayan. Bukod dyan sa nagyaw-yaw si Pulong, naglabas yan sa loobi, naglabas ng hinanakit. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Nang saloobin si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa paglilihis umano ng usapan sa House probe kaugnay sa Banumalyang Flood Control Project. Ayon kay Congressman Duterte, bagaman inilahad na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang resource person na nagbigay sila ng payola sa ilang opisyal ng pamahalaan, dinadivert umano ng ilang kongresista sa Infracom ang issue sa ilang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, sa halip na litisin ang talagang may sala. Hamon ni Congressman Pulong, ilabas ng lahat ng kongresista ang kanilang budget at ipakita ang aktual na proyekto sa distrito para malaman kung sino ang totoong nagseservisyo at sino ang nangungurakot. Nako, kita ninyo? Wala namang binigkas doon na imbestigahan ang Davao. Wala ding sinabi doon na dawit si Pulong. Ang sabi lang ng Diskaya, handa silang pangalanan. Kaya nga sabi ni PBBM, kung sakali man pangalanan ninyo sa administrasyon ko, at kung sakali man na pangalanan ninyo sa administrasyon ni Digong, puprotektahan ko kayo, handa ko kayong tulungan. Nako po, sabi ni PBBM yan, mga kababayan. Ang problema lang ngayon, hindi pa nga nagsalita ang mga Diskaya, nagbanta pa nga lang na papangalanan kung sino ang mga politiko na nasa likod, na nanghingi at tumatanggap ng kickback sa panahon ni Digong. Umaaray na si Pulong. Naku po, mga kababayan. Bakit kaya? Di pwedeng resibo lang, dapat tignan ang Davao City, sabi ni Ma'am Lily Tonini. Sabi ko nga, ma'am, hindi po pwedeng resibo lang. Kailangan makita natin yung actual. Kasi nangyari na yan sa Bulacan eh. Hindi na po pwede kung sakali man na, kung sakali man. Oobserbahan, iimbestigahan ang Davao. Kung talagang ang 51 billion, kasi mismong si Ping Lacson, mga kababayan, based on record daw, sabi niya, biruin mo, Mr. Chair, 51 billion sa isang distrito lang. Malulunod po sila niyan sa sobrang laki. Sino lang ba ang merong proyekto na nagkakahalaga ng 51 billion sa isang distrito lang? Si Pulong. Sino ba congressman na kumuha ng 51 billion sa isang distrito lang? Wala. Si Pulong lang nung panahon ng tatay niya. Kaya sabi nga ni Ping Lacson, iparinig ko sa inyo Kaya ngayon mga kababayan, guilty si Pulong. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, may resibo tayo. Kung gusto nyong malaman kung ang mga flood control ni Pulong ay hindi ba bumigay, hindi ba nasira, hindi ba nawasak, kailangan actual yung nakikita mo kung hindi ba substandard ang mga gamit. Hindi po pwede resibo lang. Nangyari na sa Bulacan yan. Resibo completed. Pagdating ni PBBM doon, wala man lang kahit haligi. So, ito. Ma'am Silly Marqueses, Miguel Love, shout out po. Ito Ping Lacson. Ping Lacson 51 billion. Isang distrito lang. Nako, mga kababayan. Ito sana ito ito, wait lang mga kababayan. It has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion, isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag district 15 billion. Ito Isang district 51 billion. Isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin. Kita mo? Mismong si Lacson na nagsabi. How can they absorb? Malulunod sila dyan. Isang district palang 51 billion. Isang district palang 15 billion. Based on record, sabi ni Lacson. O sino nga ba yung inisyo na may 51 billion?
Si Pulong. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po pwedeng sabihin ni Pulong na nilihis yung issue na instead na si Romualdez at si Saldico ang iimbestigahan, bakit napupunta sa kanya? Ayan na. Diyos mio Marimar. Guilty na si Iyotman. Na guilty na si Pulong. Hindi pa kinurot, umaaray na. Nako, Ma'am Junalyn Yukawa, di ba? Hindi pa kinurot, umaaray na. Nako, magugulat tayo dito. Kung nakita ninyo yung bag ni Aimee na puro buhaya, baka magulat tayo. Yung mga buhaya, may mga bracket na sa liig yan. Dati, ang mga buhaya kinakatakutan. Ngayon, ang mga buhaya may mga tali na sa liig. Tapos hindi na marunong maglakad, naka-wheelchair na. Nakita nyo yung bag ni Aimee? Pag sa Lazada, 1,200. Pag sa Timo, 5,000. Pag doon ka sa luxury, 150,000 yun isa. Ano bang totoo, Aimee? Kailan ba kayo nakakita na si Aimee nagdala ng bag na peke? Bakit hindi subukan magkano halaga ng bag ni Aimee na buhaya? Nako, mga kababayan. Bagman nga daw eh. Bagman, tapos buhaya. Kita ninyo, based on record, sabi ni Lacson. Bakit umaaray si Pulong ngayon? Hindi pa naman siya sinabihan na siya. Eto na. Ito yung sunod, mga kababayan. Bakit? Ano ba yung sunod, Ken? Naku po.